Bakit sinasabing imposible ang $10,000 na magiging presyo ng XRP pagsapit ng taong 2026? Ayan, sa mundo po ng crypto, maraming malalaking pangarap at matataas na price prediction. Pero hindi lahat ay dumadaan sa matinong pagsusuri. Ayon po kay Levi Redfield, ang creator po ng Crypto Crusaders, may malinaw po siyang mensahe sa XRP community. Ang ideya na aabot sa XRP sa $10,000 pagsapit ng 2026 ay hindi lang mahirap kundi mathematically impossible. Hindi po ito emosyonal na opinyon, kundi base sa numero at realidad ng global capital. Sinabi po niya mismo na wala raw sapat na dolyar sa buong mundo para suportahan ang ganitong presyo. Kaya ang kanyang layunin ay ibalik sa lupa ang expectations ng market, lalo na para sa atin bilang mga traders, investors, holders o hodlers. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang kinalaman ng supply ni XRP sa limitasyon ng presyo nito? Kaya unahin po natin ang pinaka-basic pero madalas binabaliwala. Si XRP ay may napakalaking supply. Meron po siyang tens of billions na tokens na umiikot po sa open market. At ayon po rito kay Redfield, humigit kumulang 34 billion XRP pa ang hawak ni Ripple sa escrow. Ang estrukturang ito ay pumipigil po sa unlimited dilution. Pero hindi po nito tinatanggal ang valuation ceiling. Kapag pinarami mo ang supply sa target price, dito po lalabas ang totoong problema. Sa $10,000 kada XRP, ang total valuation ay aabot po sa tens of trillions of dollars. Isang numerong lagpas na sa kakayahan ng global financial system. Ngayon, bakit hindi po sapat ang global capital para suportahan ang $10,000 XRP? Ito po ang pinaka-critical na punto sa argumento ni Redfield. Ang global money supply ay may hangganan. Kapag sinabi mong $10,000 si XRP, ibig sabihin ay kailangan ng kapital na mas mataas pa sa pinagsamang pera ng buong mundo. Hindi ito exaggeration, kundi math. Kahit ilagay mo ang lahat ng bangko or bank ETF at saka institutions sa iisang direksyon, kulang pa rin. Wala pang historical na president kung saan biglang naglipat ang mundo ng ganitong kalaking kapital sa isang asset. Hindi kayang punan ito ng bank adoption. Hindi rin kayang punan ng mga ETF inflows dahil ang pera ay kailangang manggaling sa ibang asset classes. Ngayon ay saan ba talaga manggagaling ang liquidity kung sakali? Ayon po sa analysis, ang liquidity ay hindi po basta lumilitaw. Kailangan itong manggaling sa umiiral na kapital. Ibig sabihin kung may papasok kay XRP, may lalabas mula sa equities, bonds, real estate at saka sovereign debt. At dito po nagiging unrealistic ang $10,000 target. Ang global GDP growth ay nasa paligid lamang ng 2.5% hanggang 3%. Kahit pa lumaki ang crypto market cap sa $6 trillion, malayo pa rin ito sa kinakailangang valuation. Hindi kayang suportahan ng macroeconomic environment ang ganitong biglaang paglipat ng yaman. Kaya sa puntong ito, malinaw na hindi ito usapin ng hype, kundi ng limitasyon ng sistema. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng historical performance ng XRP? Malaga ring balikan po ang kasaysayan dahil dito po natin nakikita ang behavior ng market. Ang all-time high na XRP ay hindi man lang umabot ng $4. At noong crypto boom ng 2025, hirap siyang mag-stay sa itaas po ng $2.50. Oo, hindi po garantiya ang past performance. Pero nagbibigay po ito ng realistic boundaries.
Ipinapakita po nito kung paano po mag-react ang mga buyers at sellers sa matataas na presyo. Kahit tumaas po ang adoption, may resistance pa rin ang market. Kaya ang biglaang talon sa $10,000 ay hindi po tugma sa nakaraang galaw ng asset. Ngayon ay sapat ba ang adoption at ETF para baguhin ang larong ito? Maraming umaasa ng adoption ang sagot sa lahat. Ngunit ayon po kay Redfield, kahit ang pinaka-bullish po na scenario ay may limitasyon. Sabihin natin ang XRP ETF ay umabot na sa $1 billion inflows. Maganda itong signal, pero hindi sapat para sa extreme price expansion. Kailangan pa rin po ng regulatory stability, malalim na DeFi integration at tuloy-tuloy na institutional usage. Kahit pagsamahin ang lahat ng ito, kulang pa rin ang kapital para sa $10,000 valuation. Kaya dito malinaw na ang adoption ay driver ng growth, pero hindi po ito magic solution. Ngayon ay bakit po ba kinokontra ni Redfield ang mga high-profile predictions? Diretsaan po niyang tinawag si Jake Claver at ang $10,000 XRP forecast nito. Ayon po kay Redfield, ang probability ng ganitong scenario ay 0%. Hindi ito personal na atake, kundi pagsusuri ng datos. Sinabi pa niya na ang mga nagpo-promote ng ganitong target ay hindi gumagawa ng tamang homework. Mas pinapaboran po niya ang mas makatotohanang forecast tulad po ng $3 hanggang $5 no range. Ang kanyang punto ay hindi pigilan ang optimism, kundi alisin ang ilusyon. Dahil kapag mali ang expectations, mas masakit ang bagsak ng market sentiment. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Bilang isang crypto enthusiast, sumasang-ayon ako sa core message dito ni Redfield. Ang crypto ay hindi po fairy tale. Ito ay market na may rules at saka limitasyon. Ang $10,000 XRP sa taong 2026 ay hindi po realistic base sa supply capital at saka macro data. Hindi ibig sabihin nito na mahina si XRP. Sa katunayan, may solid po siyang use case at saka adoption potential. Pero ang tunay na growth ay dahan-dahan at saka structural. Kaya para po sa atin bilang mga traders at hodlers, mas mahalaga ang tamang expectations. Dahil ang disiplina ang tunay na nagbubunga ng kita sa long term. Hindi po hype, kundi math ang dapat nating sundan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.